Ginit ng COMELEC na matutuloy eleksyon 2016 kahit pa aminadong makakadelay ito ang TRO ng Korte Suprema sa no bio, no boto policy. Tuloy rin ang pagtutok nito sa mga petisyon gaya ng isinampa laban sa kandidatura ni Senadora Grace Poe. Saksi si Maris Umali. Inihain na ng kampo ni Senadora Grace Poe ang apela sa pagkansela ng COMELEC 2nd Division sa kandidatura niya sa pagkapangulo. Umaasa ang kampo ng Senadora na babaligtarin ng COMELEC on bank na bubuuin ng 7 tao ang desisyon ng 3-man division na nagdeklarang hindi aabot sa 10-year requirement ang residency ni Poe. Ibinase lang daw sa nagkamaling sagot ng Senadora sa kanyang residency sa 2013 Senatorial Certificate of Candidacy ang desisyon. Kaya naman may pakiusap si Poe sa 1st Division na may hawak naman ang 3 iba pang petisyong humaharang sa kaniyang kandidatura. Ginamitan niya ito ng linya sa isang awit at pelikula ng amang si FPJ. Para dito sa division ng COMELEC, hinihiling ko lang kahit konting pagtingin sa aming mga dokumentong na isumite. Sapagkat kung titignan naman nila ito, sa tingin ko naman ay maliliwanagan din naman nila na ako talaga ay residente dito nang higit pa sa takdang panahon na nararapat para makatakbo. Handa rin daw si Poe na makipagpulong kay Pangulong Aquino para ipaliwanag ang issue sa kanyang citizenship at residency. Kasunod yan ang mga lumabas na pahayag na itinago niya ito sa Liberal Party nung sinusuyo siyang maging katandem ni Mar Rojas. Itinanggi na ito ni Poe. Giit naman ni Rojas, pahapyaw lang itong napag-usapan. Oo naman, tatanungin namin at that time. But hindi namin alam at we just presume regularity. Tumakbo siya pagka-senador. Okay naman, wala naman sinabi. No? Nasa sa kanya yun, nasabihin niya na, di ba, alam niyo ba, inaalok ninyo sa akin ito, alam niyo ba na naging Amerikano ako? Alam niyo ba na, wala namang ganung pag-uusap. Sakaling hindi patakbuhin ng COMELEC, may banta ang grupong sumuporta rin kay FPJ noong 2004 presidential elections. Isang malawakang pagkilos po, nationwide. Maliban sa mga petisyon laban sa kandidatura ng ilang tatakbo sa Pangulo, kailangan ding asikasuhin ng COMELEC ang TRO ng Korte Suprema laban sa no bio, no boto policy ng COMELEC. Tiniyak din ng COMELEC na matutuloy ang eleksyon. Baka naman pwedeng i-lift muna yung TRO. Pagkatapos pag-usapan yung kaso, handa kaming mag-oral arguments tungkol dito para mapaalam sa kanila kung paano nga ito nakaka-apekto sa ating halalan. Sabi naman ng palasyo, wala raw sa plano ng Pangulo na mag-extend ng termino. Malabo rin daw ang no election o no el scenario. We will defer to the Supreme Court. Certainly our only position is we'd like the elections to push through as mandated by the Constitution. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi.